Okay, so before we start on this next demo, ayusin lang natin ng kaunti itong ating homepage.ts, yung ating card dito. So, ang gusto nating mangyari ngayon, instead of array, gagamitin natin yung object array. Okay, and then ayusin natin yung template nito sa ating card component.html. So, again, name, age, course, image. Okay, so dito, i-pull out lang natin si s.name, for example. Okay, and then in here, so let's add icon. Okay, and then the next idea is kapag kinlik natin to, pupunta siya sa another page. Okay, and then sasaluhin natin siya with parameter. Okay, so ngayon ang gawin natin muna, gawa tayo ng another page. Ionic, generate page. Pangalanan natin itong details. Like the other video, instead of using router link, ang gagamitin natin dito sa may icon natin, gawin natin is yung router service. So to do that, gagawa tayo ng event na click sa ating icon, and then view or view na lang. Let's declare view sa ating card component.ts. And then to activate the router, na dito natin siya gagamitin sa TS, kailangan nating mag-inject sa ating constructor ng router. And yung router with capital letter R. Okay, so click nyo yan para ma-import dun sa taas. Now, we can use in our public view this dot router. We're pertaining dun sa may router. And then that navigate. And ang gusto natin mangyari, kada click nito, pupunta siya dun sa may details page na ginawa natin. So, all you have to do is to add the details page in here, pangalan ng details natin. So, let's try muna dito. So, click natin to. As you can see, lumilipat siya sa details. So, kung gusto natin isama dito sa may ating navigation, yung ating details, for example, yung details ni Alice Johnson, ni Bob Smith, gusto natin siyang isama sa paglipat natin ng page. Okay, so maglalagay tayo ng parameter natin dito sa may card component.html. So ilalagay natin dito sa parameter natin na view yung ating s. So ang idea nito, it is an object yung s na to. So pwede naman natin ilagay s.name, pero ang maililipat lang natin doon sa may kabilang page is yung s.name. Pero kapag ang ginawa natin is yung the entire s that represents every single index na merong object sa loob, yun yung maililipat natin. Okay, and then dito sa my card component.ts, magdagdag tayo ng parameter. Dagdag tayo dyan sa navigate, comma, then magdadagdag tayo ng object. So, tatawagin natin si query params na property. Okay, so this is a reserved property. And then, colon, pangalan nung sasaluhin natin. So, actually, hindi pa natin siya inilalagay dito sa may view. So, ilagay natin dito yung, nyari, si student to. Ayan, ito yung student natin. And then, yung query parameter natin, yun yung ilalagay natin dito. Si student to. So, every time na nagkiklik tayo, lumilipat siya. And then, isinasama natin, ininanavigate yung query parameters natin. So, tignan natin dito sa may browser para mas maintindihan ninyo kung ano nangyayari. Okay, so without this query params, so ang mangyayari, lumilipat lang tayo dun sa may /details. Pero dahil nilagyan natin na query params, kapag kakinlik natin to, as you can see, yung ibang details niya is sumasama na dun sa may taas. Okay? So, since nagagawa na natin yon na lumilipat siya sa details, punta tayo sa details.page.ts. So, in our constructor, let's add injection ulit. Okay? So, ang i-inject naman natin ngayon is si activated route. Okay? So, different siya dun sa may router na in-inject natin dito sa may ating card component.ts. So, private, tawagin na lang natin tong AR and then si activated route. Okay, and then inside constructor, again, ang constructor, yan po ay once na nag-load yung page natin, gagana po siya. So, tawagin natin si this.ar or yung activated route natin dot query params. Okay, yung query params natin na yan, yan yung i-declare natin dito ang property, yung query params. So, sasalayin natin yan, dot subscribe,
And then, sa loob ng subscribe method natin, mag-create tayo ng function. We will add a parameter dun sa may function natin. So, for example, manok, arrow function. Okay, so ang gagawin natin is magde-declare tayo muna dito sa taas ng another property na paglalagyan ng mga inililipat natin na data. Yan. So, public all details, any. Okay, so ang mangyayari ngayon, lalagyan natin ng laman dito sa constructor natin. Once na nag-load yung constructor natin, lalagyan natin ng value yung details natin. So, mas maganda siguro kung gawin na lang natin dito, walang value. Ayan. And then, this dot all details is equal to yung manok na yon. So, yung manok kasi na yun, yun yung query parameters natin. Yung query parameters natin na si student to, okay, lilipat siya dito sa my details page.ts. Ang magiging pangalan niya na ngayon is si manok. Okay? So, lalagay natin si manok dyan. So, ngayon, si manok, mapupunta na ngayon dito sa all details natin. Now, when we use interpolation, may laman na ngayon itong all details natin sa details page.html. So, let's say, let's try dun muna sa my ion title natin. Interpolation natin, all details. And then, since it is an object, okay, so meron siyang mga properties sa loob. So, maglalagay tayo, for example, dot name. Gusto nating ipakita dyan yung dot name natin. So, try natin to. Click. So, Alice Johnson. Okay, in here, pwede natin tong iayos. Let's say, ion image. Let's do property binding sa src. All details dot image. Okay, so etong dot image na yan, nanggaling po yan dito sa ating homepage.ts. Etong mga to. Okay, so name, age, course, image. Yun yung mga po pwede nating kunin. Ayan, ion img pala. Okay, so we have here Alice Johnson. You can do card, for example, ion card. Interpolation natin dito si all details dot course. And yung age natin, lagyan na lang natin dito sa my title. All details that age. Okay, so let's add na lang ng back button dito para naibaback natin siya. Okay, and then let's try this one. Ayan, so hide muna ako. Bye-bye muna. Okay, so try natin tayo click. Okay, so we have Alice Johnson. We have Bob Smith. Okay, and then we have Clara Davis. Okay, so that's how you do router with parameters.